Kabanata 1111. Tanghalian pinaglilingkuran siya sa tirahan ni Graham. Habang kumakain sila, si Benjamin nakatanggap siya ng tawag mula kay William, ang butler ng Old Manor. Ibinaba niya ang kanyang tinidor at tumayo siya mula sa mesa para kunin ang tawag. "Kumusta, Mr. Benjamin?" Ang pamilya ni Mr. Nick ay dumating sa Old Manor upang makita ang old Mr. Graham. Iniulat ni William. Binanggit din ng matandang butler sina Crystal at Julian mga reklamo kay Benjamin. "Nakuha ito, hindi mo kailangang mag-alala." Hinihintay na lang ni Benjamin ang ganoong sagot. "Kumusta na si tatay? Okay lang ba siya?" "Luma, okay naman si Mr. Graham. Hindi niya sila pinansin. Naniniwala ako na sila rin, alam niyang mali sila. Ito lamang na sila ay sa halip makapal ang balat. Matagal na silang nag-aaway ni Mr. Graham at umalis lang ako. Nakuha ito. Salamat, William. Alagaan mo na lang si Papa," sabi ni Benjamin habang tumigil siya sa pagkomento tungkol sa insidente. "Huwag mag-alala, Mr. Graham. Ako na ang bahala kay Mr. Graham." "Oh, iyon ay kanan. Kailan ka bumalik mula sa paglalakbay sa negosyo? Miss na miss ka na ni Kuya Germs at Mrs. Graham. Kung libre ka ngayong gabi, halika na para sa hapunan." William, naalala ko tuloy kung gaano kalaki ang pinag-uusapan ni Darius tungkol sa kung gaano siya ka-miss na miss nag-aalala si Darius na baka magalit siya sa mag-asawa, kaya hindi niya ito tinawagan. "Sigurado, dadalhin ko siya ngayong gabi." Walang pag-aalinlangang pumayag si Benjamin. Pagkatapos sa pag-uusap nila ni Dennis, ipinaalam niya kay Darius na sina Benjamin at Erisa ay lumapit sa hapunan. Nang marinig ni Dario ang balitang ito, natuwa siya at ang lahat ng mga negatibong damdamin na napukaw sa pagbisita ng pamilya ni Nick na wala. Tuwang-tuwa, inutusan ni Darius si William na magluto ng ilan sa mga paboritong pagkain ng mag-asawa. Gayon din, siguradong darating din ang mga bata. Ihanda ang ilan sa mga pagkain na gusto nila pati na rin. Siguraduhin na ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pagkain na gusto nila. "Huwag maglaro mga paborito," paalala ni Darius. "Tandaan, Mr. Graham. Sige na at magpahinga ka na. Gagawin ko na ang mga paghahanda." Hinihintay na rin ni William ang kanilang pagdating. "Salamat ikaw." Hinaplos ni Darius ang likod ng kamay ni William bilang pasasalamat. Bigla, isang muling bumagsak sa kanyang isipan ang tanong. Sinabi ba ni Benjamin nang sila ay bumalik mula sa ang paglalakbay sa negosyo? Tanong ni Darius, bilang isang sagot, umiling si William. Hindi naman binanggit ni Mr. Benjamin kahit ano. Baka kaninang umaga na lang sila nakabalik. Hulyan agad ba silang nagpunta sa kanila pagkatapos nilang bumalik kaninang umaga? Naguguluhan si Darius, kahit na hindi ko alam na nakabalik na pala si Benjamin mula sa kanyang business trip. "Kumusta naman si Julian, narinig mo ba ang tungkol sa kanilang pagbabalik ng napakabilis?" Sanang makita kung paano nag-iisip si Darius, hindi mapigilan ni William nang umiti sa kasiyahan. "Sino ang nagmamalasakit? Tungkol sa kailan bumalik si Mr. Benjamin? Maaari mo na lang siyang tanungin tungkol dito ngayong gabi kapag nakikita mo siya." Hinikayat ni William. Iyon ay totoo. Matapos ang pag-aaral, nagtungo si Darius sa kanyang silid para magpahinga. Samantala, ikinwento ni Benjamin kay Erisa ang tungkol sa imbitasyon sa Old Manor para sa hapunan. Ginawa ni Erisa hindi tumutol. "Kami kailangan mong maghanda ng isang maliit na regalo," paalala ni Erisa. Pag-arko, sabi ni Benjamin, "Kumain na lang tayo ng hapunan. Bakit mayroon tayong magdala ka ba ng regalo? Magkaroon, nakalimutan mo na. Kagagaling lang namin sa isang business trip. Siyempre, kailangan nating bumili ilang mga souvenir para kay tatay. Sa ganoong paraan, magiging masaya." Siya, sa pag-aalala ni Erisa sa detalye, mapaglarong hinaplos ni Benjamin ang kanyang ilong gamit ang isang tumawa. "Hindi ka lang naman maingat na tao." Iba kasang ngiti sa mukha ni Erisa sa papuri. "Siyempre, umalis na sa akin." Tiniyak ni Benjamin bago bumaling kay Ethan at nagturo sa bumili ng regalo si Darius pagkatapos ng tanghalian. Ang nanginginig ang mga sulok ng bibig ni Erisa. "Hayaan mo na lang ako," sabi niya. "Ito ay higit pa tulad ng ipaubaya mo na iyan kay Ethan." Sanang marinig ang pag-uusap ni na Benjamin at Erisa, bumaling si Tim kay Benjamin at nagtanong, "Mr. Graham, kailangan ba nating maghanda ng mga regalo para kay Lolo?" "Ikaw, hindi na kailangang gawin ng mga bata yan." Mabait na sagot ni Benjamin kay Tim. "Kayo guys, hindi ako sumama sa business trip. Mag-ingat lamang na huwag sinasadyang sabihin anumang bagay na pumutok sa aming takip." Ang sabay-sabay nang umiti ang anim na bata.
Ipinapangako namin na hindi namin gagawin. Hindi namin sinabi na si Mommy nasa ospital ako sa lahat ng oras na ito, kaya hindi alam ni Lolo ang tungkol dito. Paghahagis ngumiti ang mga bata, binati sila ni Erisa, na nagdulot ng sa pagmamataas, ang mga ito ay may pagmamalaki. Kapag pagsapit ng gabi, nagtungo ang buong pamilya sa Old Manor para kumain ng hapunan Darius. Ang mga pagkaing hiniling ni Darius kay William na ihanda ay napakaganda kaya ang isa ay akala ko ay isang pagdiriwang ng pagdiriwang. Isa, nakakapagod siguro ang maglakbay sa negosyo kasama si Benjamin. Tumingin sa iyo, ikaw ay nawalan ng timbang. Kailangan mong kumain ng higit pa mamaya. Kapag nakita ni Darius si Erisa, agad itong binati ng mainit at pinaligusan ito ng pag-aalala, ganap na hindi pinansin ang mga bata. Erisa naantig siya sa pagmamahal nito na hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkakasala sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, nagsisinungaling siya sa kanya tungkol sa paglalakbay sa negosyo. Sa katunayan, na-hospital na siya. Ito ay, hindi naman big deal. Hindi rin ako nawalan ng timbang. Dapat itong maging isang kamangha-manghang ng iyong imahinasyon. Ngumiti si Erisa sa katiyakan. Kabanata 1112. Ikaw ay tiyak na nawalan ng kaunting timbang. Hindi maganda ang ginagawa ng anak ko sa pag-aalaga sa iyo. Habang sinasabi niya iyon, napatingin si Darius kay Benjamin. Hindi mo ba pinapansin ang aking payo? Hindi mo ba pinansin ang lahat ng sinabi ko sa iyo? Hindi mo pa ginagawa tama na. Tignan mo na lang kung gaano kapayat si Isa. Mga salita nakatakas si Benjamin nang biglang sawayin siya ni Dario. Siya naisip ko pa nga na may naramdaman si Erisa. Ano ang kahulugan ng tatay? Payat. Sanang makita niya ang mukha ni Benjamin, hindi napigilan ni Erisa na ngumiti bago niyakap ang braso ni Darius at binago ang paksa. Anong delicacies naghanda ka na ba para sa amin, Papa? Amoy makalangit. Gutom na lang ako, sige na nga, share mo na lang ang pagkain. Ang hindi nawala sa pansin ni Erisa ang pag-asa sa mukha ni Erisa. Mabilis siyang humantong pumasok sila sa bahay. Pumunta na tayo sa dining room. Inihanda ko na ang lahat ng iyong mga paborito. Erisa ay tuwang-tuwa. Habang naglalakad sila papunta sa silid kainan, tinanong ni Erisa si Darius tungkol sa kanyang maging maayos at magsalita ng maikling. Benjamin at ang mga bata ay nasa likuran nila. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Darius, ang mga bata ay hindi nabigo o nagagalit. Sa halip, sumunod sila sa likuran. Kapag nakita ni Erisa at ng mga bata ang lahat ng masasarap na pagkain sa mesa, ang kanilang mga mata naiilawan. Nag-cheer pa sila sa excitement. Wow! Napakaraming masarap na pagkain. Ako tulad ng isang ito. Oh, gusto ko rin ang isang iyon. Ako tulad ng isang ito. Nagustuhan din ito ni Mommy. Ito ay napakamakalangit na amoy. Ang sarap ng pagkain sa bahay ni Lolo. Inay, tingnan. Napakaraming masasarap na pagkain. Parang nagdiriwang tayo ng bagong taon. Doon napakaraming yummy dish. Ewan ko ba kung matatapos natin ang lahat ng ito. Ang mga bata na hiyawan ng kagalakan ay nagpapangiti sa lahat mula tainga hanggang tainga. Pumunta maghugas ka ng kamay. Malumanay na hinalikan ni Darius ang mga bata. Bilang umakyat na ang mga bata papunta sa lababo, at inilabas ni William ang upuan sa iniabot ni Darius ang isang panyo para linisin ang kanyang kamay. Mabilis na kinuha ni Erisa ang panyo kay William at tinulungan si Darius na maglinis ang kanyang mga kamay. Pakiusap, umupo ka na lang, Isa. Matagal na silang hindi nakikita ni Darius. Ngumiti siya ng masaya. Hindi na nawawala ang paningin niya kay Erisa mula nang batiin niya sila sa pasukan. Isa maaaring mapagkamalan si Erisa sa biological na anak na babae ni Darius sa pagmamahal niya pagpapakita sa kanya. Mula noon ay hindi na pinansin ng matanda ang kanyang anak na si Benjamin dumating sila. Sa samantala, sinundan ni Benjamin ang mga bata papunta sa lababo at pinagmasdan silang naghuhugas ang kanilang mga kamay bago. Nagdadala bumalik sila sa dining room. Magkaroon isang upuan. Kinawayan ni Darius ang mga bata na may malaking ngiti. Salamat ikaw, Lolo. Mabilis na tumakbo ang 6 na bata sa kani-kanilang mga upuan. Lahat sila umupo siya sa iisang gilid ng mesa. Pag-upo tahimik na nakaupo sa mesa, hinawakan ng mga bata ang kanilang mga kamay sa kanilang mga kandangan bago pa man umupo na ang lahat. Sapat na ang kanilang pag-uugali sa mesa para matuno ang puso ng lahat. Kahit na ang mga kasambahay sa Old Manor ay namangha sa kung gaano sila kaibig-ibig. William tinulungan ang mga batang nagniningning na ayusin ang kanilang mga upuan habang si Benjamin naman ang sumunod na umupo kay Erisa.
Kapag lahat ay nakaupo sa mesa, si Darius ay nag-iingat ng magiliw sa bawat isa at bawat isa sa kanila ay may banayad ng ngiti sa kanyang kulubat na mukha. Tayo ay maghukay sa. Minsan kinuha ni Darius ang kanyang tinidor, ang iba pang mga tao sa mesa ay nagsimulang tumulong. Sa kanilang sarili pati na rin ang pagkain. Erisa gustong-gusto ng mga bata ang pagkain sa mesa. Napakaganda ng ginawa ni William sa paghahanda ng pagkain. Mrs. Hi Sir Graham, hiniling sa akin ni Kuya Germs na maghanda ng isdang ito para sa akin, ikaw. Tikman mo na lang, sinabi ni William kay Erisa nang makita niyang hindi ito sinubukan ng isda. Sa isang ngiti, inilagay ni Darius ang pinakamalaganap na piraso ng isda sa plato ni Erisa. Narito umalis ka na, Isa. Kumain ka ng isda. Mabuti para sa kalusugan. Salamat ikaw, tatay. Labis na naantig si Erisa sa kanyang matamis na kilos. Email address asterisk sa kanyang tinidor, pinutol ni Erisa ang fillet ng isda sa maliliit na piraso bago ito ilagay sa kanyang bibig. Subalit sa sandaling naramdaman niya ito, isang napakaraming damdamin hinawakan siya ng pagkahilo habang nakaramdam siya ng sakit sa kanyang tiyan. Ang kanyang naging mapatla ang mukha. Maya-maya ay agad niyang ibinaba ang kanyang titidor at tumakbo papunta sa banyo. Ang kanyang nagulat si Darius sa reaksyon. Mabilis na nauwi sa pag-aalala ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ano ang nangyayari? William nalilito rin. Hindi ba nalinas ng maayos ang isda? Mangyaring ipagpatuloy ang pagkain. Susuriin ko siya. Nag-aalala si Benjamin kay Erisa mabuti. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos at nagmamadaling pumunta sa banyo. Pumunta ngayon. Hinimok ni Darius habang sinusundan ng kanyang tingin si Benjamin nang hindi man lang nakatingin sa malayo. Ang napatingin din ng mga bata sa kanilang ina. Ang pag-aalala ay nakasulat sa lahat ng dako ang kanilang maliliit na chubby na mukha. Ang sasandaling itinulak ni Erisa ang pinto ng banyo, lumuhad siya at nagbalot ang kanyang mga kamay sa paligid ng toilet bowl. Sinimulan niyang magsuka at alisan ng laman ang kanyang tiyan sa walang oras. Ang kanyang namutla ang mukha nang maramdaman niyang umiikot ang kanyang tiyan, na nag-iiwan ng masamang lasa sa kanya bibig. Lahat bigla niyang naramdaman ang isang malaking kamay na hinahaplos at hinahaplos siya ng marahan sa kanyang likod. Kabanata 1113. Lalo pang naging abo ang balat ni Erisa na parang isa pang ang alon ng pagkahilo ay bumabalot sa kanya. Sa bawat pag-iwas sa bulate sa dumi ng tao lalong lumakas ang kanyang kalungkutan. Nang makita ito, mabilis na binuksan ni Benjamin ang gripo at nagdala ng isang tasa ng sariwang tubig sa kanyang bibig. Hugas mo ang bibig mo. Ang balat ni Erisa ay nanatiling multo na mapatla. Pagkatapos ng isang habang nakaramdam siya ng sakit sa kanyang tiyan, sa wakas ay naramdaman niya ang lakas na tanggapin ng tasa mula sa nakaunat na kamay ni Benjamin, at maingat na dinala ito sa kanyang mga labi upang banlawan ang kanyang bibig. Malalim na mga kunot ang nakaukit sa noo ni Benjamin habang pinagmamasdan niya ang kanyang kalungkutan. Sa isang mahinang hawakan, sinimulan ng kanyang malaking kamay ang paghahaplos sa kanyang likod. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo ngayon? Napabuntong hininga si Erisa, at tumigil sandali upang maibsan ang kanyang sarili at maibsan ang labis na kakulangan sa ginhawa. Muli na namang nagiinit ang kanyang mga katangian sa kalungkutan, napakunot ang kanyang mukha habang likas niyang tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Kumusta na po kayo, Mrs. Graham? May sakit ka ba? Tatawagan ko na lang ang doktor. Inutusan ni Darius si William na suriin ang sa pag-aalala sa kapakanan ni Erisa. Nang makita, ang babae ay nagsusuka, ang kanyang mukha ay mapatla at may sakit, agad na nag-alala si William para sa kanya. Hindi na kailangan. Pilit niyang inabot ang tap, ang kanyang mas mataas na pagiging sensitibo sa kahit na ang pinakamahina na amoy na nagtutulak sa kanya na kunin agarang pagkilos. Sinuportahan siya ni Benjamin. Okay ka lang ba? Tulungan niyo po ako sa pag-aaral. Sa puntong ito, siya ay nanghihina mula sa pag-aayos. Sa kanyang pag-uusap, itinaas siya ni Benjamin sa kanyang mga bisig at lumakad patungo sa lababo. Hinawakan niya ito at pinabayaan ang pagkakataong maghugas ng kamay. Sa palagay ko kailangan pa rin nating magpatingin sa doktor, sabi niya habang nakatingin si William sa mag-asawa na puno ng pag-aalala. Ayos lang, William. Pinigilan siya ni Erisa. Ako ang lahat tama. Paano ka magiging maayos kung nagsusuka katulad ng ito, Mrs. Graham? Iminumungkahi ko na magpasuri sa iyo ng doktor para lang siguraduhin na ang lahat ay nararapat, payo ni William. Mas mainam na magpatingin ka na lang sa doktor at magpatingin ka, sige na, pag-amin rin ni Benjamin.
Kasabay nito, binigyan niya si William ng isang tumutukoy, hinikayat niya ang lalaki na magpatingin sa doktor. Napatingin sa kanya si Erisa. Ayos lang ako. Umaga pa lang sakit. Dahan-daang sinipsip ni Benjamin ang mga hibla ng buhok na kumapit sa mamasa-masa na pisngi ni Erisa habang hinihikayat niya ito. Sabi niya, hayaan mo na ang doktor na magpasuri sa iyo, hindi lamang ang pagbibigay ng keganhawahan sa ating isipan kundi tiyakin din ang inyong kagalingan. Hindi ito. Sige na nga, ipagpatuloy mo na lang ang pag-aalaga sa mga ganyang klaseng tao. Akala ko ba may nahuli akong isda kanina, sabi niya bulong-bulong. Mag-iingat lang ako sa kinakain ko. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo ngayon? Benjamin nagtanong, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanya, na nakaukit sa pag-aalala. Tumango si Erisa, kaunti, pwede mo ba akong bigyan ng isang baso ng tubig? Sige, maupo ka muna. Tinulungan siya ng lalaki na umupo, bumaba muna siya sa kanyang takong para kunin ang isang tasa ng tubig. Lumapit din si Darius para tingnan si Erisa. Sanang makita ng matanda ang kanyang anak, tinanong ng matanda, kumusta na siya? Malamig na ba siya? Hindi, tatay. Hindi siya may sakit. Dapat kang bumalik sa pagkain mo, hikayat ni Benjamin. Ang mga kilay ni Darius ay nagninating ng mahigpit. Hanggat kaya niya naririnig ko ang kanyang mga pakikibaka mula sa dining room. Bakit nga ba siya nag-aaway kung hindi siya may sakit? Sa pagsunod kay Benjamin, nahuli ni Darius nakita ni Erisa, na tila mahina at mahina. Benjamin, paano maaari mo bang iwanan si Isa sa banyo? Bumangon ka at ilabas mo siya. Hindi ito mabuti na lang at naroon na lang siya dahil madali siyang mahuli malamig, utos niya, na puno ng pag-aalala ang kanyang mga salita. Tatay, ayos lang ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin, tanging naramdaman na lamang ni Erisa ang matanda na pakalmeyan ng kanyang pag-aalala. Lumapit si Benjamin na may dalang isang basong tubig, at nag-aalay ito ay para kay Erisa. Nagpasalamat siya sa kanya, at agad na uminom ng ilang maliliit na sips, nagbibigay ng keganhawahan. Nag-aalala pa rin siya sa kanyang kapakanan. Darius, tanong niya, paano ka magiging maayos kung ganito ka kasakit? Tingnan mo na lang gaano kapatla ang iyong mukha. Hindi ako naniniwala na ikaw ay maayos sa lahat. Panipi, sa totoo lang, hindi naman siya nagkasakit. Siya ay buntis, ibinunyag ni Benjamin, sa pagsisikap na mabawasan ang lumalaking pag-aalala ng kanyang ama. Bulag ka ba? Tignan mo kung gaano kapatla ang kanyang mukha, at iginigiit mo pa rin na hindi siya may sakit. Nang maunawaan ni Darius sa paghahayag ni Benjamin, ang kanyang tingin ay matalas, nakatuon sa Benjamin na may sorpresa. Teka, sino ang nagsabi na buntis siya? Sa isang madilim na ekspresyon, inulit ni Benjamin, hindi naman malamig. Ang aking asawa ay nakakaranas ng morning sickness dahil siya ay buntis. Nang marinig ito ng malinaw sa pagkakataong ito, lumaki si Darius, nagulat ang kanyang mga mata. Samantala, si William, nakakaalis lang nang narinig niya ang sinabi ni Benjamin habang papalapit siya sa mag-ama. Gulat na gulat ang kanyang mukha habang tinatanong niya, Mrs. Graham, buntis ka ba? Inamin ni Erisa na may isang tumango, isang tingin ng kahihiyan ang tumatawid sa kanyang mukha. Pumunta lang ako sa Manila para kumain. Ay, hindi ko inasahan na ang mga sintomas ay lilito sa lalong madaling panahon. Natatakot ka sa akin kanina, Mrs. Graham. Ay, akala mo nagkasakit ka o nalason ka sa pagkain. Ang labis na kagalakan ay bumabalot sa parehong William at Darius, ang kanilang mga mukha ay sumasalamin sa ibinahaging kagalakan. Benjamin, dalhin mo ang asawa mo sa itaas at siguraduhin na makukuha niya ang pahinga na kailangan niya, hinikayat ni Darius sa kanyang anak na may kagyat. Kabanata 1114. Huwag kang mag-alala, tatay. Marami na akong naramdaman, okay lang, pag-amin ni Erisa sa matanda. Matutulog ka na, Erisa. Tingnan kung paano ang ganda ng mukha mo. Ipinahayag ni Dario ang tunay na pag-aalala, at hinimok si Benjamin na kunin pagkilos kaagad. Maya-maya pa ay hinawakan siya ni Benjamin sa kanyang mga bisig at lumabas siya ng banyo. Makinig tayo kay Papa. Dadalhin kita sa itaas, pwede ka nang matulog at makapagpahinga. Dahil sa pagdadala niya ay hindi na magawa ni Erisa, kaya maaari lamang siyang sumasang-ayon sa sinabi niya. Maya-maya pa ay lumapit sa kanila ang mga bata, nag-aalala sila sa kanilang maliliit na mukha. Mami, nagkasakit ka na naman. Ay, nakakaramdam ka ng hindi maayos. Nang lumubog ang kanilang mga salita, nag-aalinlangan si Darius na pansin ni Erisa na mas maraming patong na damit ang suot niya kaysa dati. Pero wala na siyang pagkakataong magtanong pa mga tanong.
Habang nakatuon si Benjamin sa pagdadala kay Erisa sa itaas, bumaling si Darius sa hinikayat ni William ang huli na magpatingin sa doktor ng mas maaga. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala at kumain ka na, Erisa, inaaliw niya ang mga bata. Dahil sa pag-aalala nila sa kanyang ina, sinundan ng mga bata si Benjamin sa itaas. Sa kabila ng unang pag-iisip ni William, ibalik ang mga bata sa ibaba para ipagpatuloy ang kanilang pagkain. Kinuha nila ang pagkakataon na dumaan sa kanya ng sandaling lumipat ang kanyang atensyon. Maya-maya pa ay dinala ni Benjamin si Erisa sa isa sa mga saloob ng mga silid sa loob ng Old Manor, habang si Darius ay tumulong sa pag-angat ng kumot. Magpahinga ka muna at magpahinga ka muna, Isa. Ang doktor ay narito sa lalong madaling panahon. Habang pinagmamasdan ni Erisa ang nakikitang nervyos at pag-aalala sa kanyang mga mukha, hindi niya maiwasang maramdaman na nag-aaway sila mas malaking kaguluhan kaysa sa kinakailangan. Sa kaibuturan ng kanyang kalooban, naiintindihan niya ang kanyang tunay na nag-aalala at alam nila na ang pakikipagtulungan ay makakatulong sa pagpapagaan ng kanilang mga alalahanin. Inay, nakapalibot ang mga bata sa kama at nakatingin sa kanyang ina na puno ng pag-aalala. Ayos lang ako, talaga. Tiniyak sila ni Erisa. Matapos siyang makahiga ay umupo si Benjamin sa tabi ng kama at hinawakan niya ang kanyang kamay para mas maging komportable siya. Wala na ang lahat sa mood na kumain ng hapunan, nagsuka si Erisa, at nag-cram sila sa silid para makasama siya. Maya-maya pa ay dumating na ang doktor at sinuri si Erisa. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga vitals ay hindi nagpakita ng mga abnormalidad. Okay naman si Mrs. Graham. Ito ay isang normal na sintomas sa loob ng bahay maagang yugto ng pagbubuntis. Kailangan lang niyang mag-ingat sa kanyang pagkain. Sa isip, ang kanyang pagkain ay dapat na magaan, at dapat siyang kumain ng mas kaunting isda. Sinisisi ni Darius ang kanyang sarili sa bagay na ito. Kung alam ko lang ito kanina, hindi ko sana binibigyan si Erisa ng isda. Maaari mo bang i-reseta sa kanya ang ilang mga gamot upang pagpapagaan ng kanyang kakulangan sa ginhawa? Nagsuka lang siya ng kaunti, sabi ni Benjamin. Dapat iwasan ng mga buntis ang pag-inom ng gamot hanggat maaari. Ang morning sickness ay isang pangkaraniwang pangyayari, at maaari nating isaalang-alang bigyan siya ng gamot kung ito ay partikular na malubha, paliwanag ng doktor. Lumapit siya kay Erisa at nagtanong tungkol sa kanya, sabi niya, "Kumusta na po kayo ngayon, Mrs. Graham? Mas maganda ba ang pakiramdam mo? Kung hindi ka pa rin komportable, pwede kitang i-reseta ng gamot." Isang madilim na ngiti ang bumabalot sa mga sulok ni Erisa labi. Sa puntong ito, medyo nanghihina lang siya. Nararamdaman ko ang labis mas mahusay na ngayon. Nawala na ang pagkahilo. Tumango ang doktor. Sa pag-unawa, at pagkatapos ay nagpatuloy upang magbigay ng karagdagang gabay, inirerekomenda niya na isama ang higit pang mga prutas sa ang kanyang dieta kasama ang bland, madaling natutunaw na pagkain. Hindi naman seryoso ang kalagayan ni Mrs. Graham, at hindi na kailangan ng gamot o iniksyon sa ngayon. Karaniwan itong maagang pagbubuntis reaksyon. Baka hindi siya komportable, pero unti-unti na itong mawawala, sabi ng doktor kina Benjamin at Darius. Ang mga bata ay nagpalitan ng makabuluhang mga sulyap, ang kanilang mga mata ay nag-iikot pabalik-balik sa pagitan ng mga matatanda. Buntis ba si Mommy? Salamat, doktor. Labis na tuwa, si Darius ay may William, nakita niya ang doktor at binigyan pa niya ng along pera ang huli. Si Jasper ang unang lumapit sa kanyang ina at nagtataka, "Ako, Mommy, buntis ka ba?" Sina Jessie, Oliver, at Tim, ay nagtipon din sa paligid at napatingin siya ng mahigpit sa kanyang tiyan. Tumango si Erisa at sumagot ng may pag-aalinlangan, "Tama iyan. Buntis ako." Napatingin siya sa mukha ng mga bata, natatakot sila na baka madismaya sila sa sagot niya. Nang makita nila na ang kanilang mga salita ay nagbubunyag ng isang sa sobrang pagkamausisa sa halip na pagkabigo, nakadama si Erisa ng isang alon ng katiyakan, hugasan siya. Gayunpaman, sa wakas ay nawala ang isang pakiramdam ng kalungkutan sa loob niya nang mapansin niyang tila medyo naiinis sina Gavin at Zachary. Nagulat ba sila? Zachary, Gavin. Nag-aalala si Erisa. Lumipat ang mga mata ni Gavin at Zachary mula kay Erisa patungo kay Erisa Benjamin. Isang bakas ng kabangisan ang kumikislap sa kanilang mga mata habang nakatingin sila sa sabi niya, "Tingnan mo ang ginawa mo." Hindi makapagsalita si Benjamin sa bagay na iyon. Kabanata 1115. Napakasuklam mo, sumigaw si Zachary, ang kanyang tinig na may kahihiyan. Nakakakilabot si tatay. Paano niya magagamit ang gayong taktika? Si Mommy ay napilitan akong pakasalan siya ngayon.
Hinawakan ni Benjamin ang kanyang ilong ng awkwardly. Bakit mo sabihin mo ba na ako ay kasuklam-suklam? Kasal na kami ni Mommy bilang asawa at asawa. Sa kabila nito, ipinahayag ng binata ang kanyang sabi nga nila, hindi ka pa namin tinatanggap bilang aming ama. Eksakto. Ipinangako mo sa amin ang isang bagay na pangako mo. Gavin hindi rin siya sang-ayon sa ginawa ni Benjamin. Nanginig ang mga labi ni Benjamin sa mga sulok nang siya ay naririnig nila ang kanilang mga salita. Kailan ba ako nangako ng ganyan? Dahil naroon si Dario, pinigilan ni Benjamin ang kanyang sarili mula sa pagiging masyadong prangka. Samantala, si Darius ay nasa tabi nila, tumawa ang kanyang sarili. Pagmamasid sa dalawang bata na nakaharap kay Benjamin, si Eris sa ayon sa kanya, hindi naman sa kanya ang galit na nararamdaman, kundi dahil sa kanyang pagbubuntis Benjamin. Gavin, Zachary, hindi ko alam na buntis ako alinman. Patawarin mo ako, Mommy, wala namang kinalaman yan sa'yo. Ito ay kasalanan ni tatay. Hindi namin siya tinanggap ngunit sinubukan niyang gumamit ng mga trick upang pilitin kaming pagkilala. Galit na napatingin si Gavin kay Benjamin. Hindi mapigilan ni Erisa na tumawa nang marinig iyon. Paano nga ba ito may kinalaman sa akin? Sa anumang. Kaso dahil gusto ng mga bata na harapin si Benjamin, dapat kong hayaan silang gawin ito. Gavin, bakit ka naglakas loob na magsalita tungkol sa akin sa ganoong paraan? Nakalimutan mo na ba ang mga kaparusahan na ibinigay ko sa iyo kanina? Naramdaman ni Benjamin ang kailangan niyang ipahayag ang kanyang autoridad bilang kanilang ama. Lahat ba kayo ay nangangahulugan na kayo ay hindi mo ba gusto ang sanggol sa tiyan ni Mommy? Hindi namin sinabi na ayaw namin sa bata. Ito ay lamang ang iyong mga kilos na kinamumuhian namin. Sabi ni Zachary na nakataas ang baba, at iginiit ang kanyang autoridad at determinasyon. Bukod pa rito, nangako ka kay Mommy. Mayroon ka bang itinago mo ito? Sa puntong ito, hindi makapagsalita si Benjamin. Paano inakusahan mo ba ako ng pagmamalupit sa nanay mo dahil lang sa buntis siya? Mahina ang katawan ni Mommy, at nagmamalupit ka sa pamamagitan ng pagbubuntis sa kanya. Nagsuka pa nga si Mommy ngayon. Sabi ni Zachary, ipinapakita niya ang kanyang protection sa kanyang ina. Halatang may kasalanan si Benjamin habang hinaharap niya ang kanyang anak, tiningnan niya ito, at napagtanto na dapat ay gumawa siya ng mas mahusay na mga hakbang sa proteksyon. Sa katunayan, isang sorpresa sa kanya ang pagdating ng bata. Sabi ng doktor, normal lang ang reaksyon niyan. Kukunin ko, alagaan mo si Mommy at siguraduhin mong hindi siya masyadong naghihirap, okay? Hinalikan ni Benjamin ang dalawang bata na may mahinang tinig. Ang dalawang batang ito ay napatunayan na magaling mahirap harapin, lalo na si Zachary, na kumilos na parang isang maliit na boss. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakukuha si Zachary sa pag-aaral, mahihirapan si Benjamin na manalo sa natitirang bahagi ng mundo mga bata. Sumali si Jasper sa krusada laban kay Benjamin at sabi niya, huwag mong isipin na hindi namin alam kung ano ang sinusubukan mong makamit sa pamamagitan ng pagkuha buntis na si Mommy ngayon, Mr. Graham. Kung hindi mo kayang alagaan ng maayos si Mommy, hindi namin gagawin, tanggapin ka na lang bilang tatay namin. Idinagdag pa ni Oliver na may mapang-akit na tono. Masama ang loob mo, Mr. Graham. Si Mommy ay may sinusuka niya ang lahat ng kinakain niya. Malinaw na hindi siya maayos. Jessie galit na galit din siyang napatingin kay Benjamin. Samantala, ipinahayag ni Tim ang kanyang pagkadismaya sa kanya ama sa pamamagitan ng kanyang tingin. Napatingin si Benjamin kay Erisa nang marinig niya ang kanyang tawa. Paano niya ito nasisiyahan sa kanya? Hindi natin maitatanggi na buntis ang Mommy mo. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Nagpalitan ng tingin ang mga bata, sinusubukang makipag-usap sa pamamagitan ng iyong mga mata. Simula ngayon, hindi ka na makakatulog, Mommy. Seryosong sabi ni Gavin. Huwag mong iiwan ang tabi ni Mommy at alagaan mo, kapag wala na kami sa tabi ng araw na to. Nagdagdag pa si Zachary ng isa pang kondisyon assertively. Naging malungkot ang ekspresyon ni Benjamin habang nakasimangot siya lumalim. Tumanggi siyang tanggapin ang kalagayan ni Gavin. Hindi ako sang-ayon sa kalagayan ni Gavin. Kung hindi ako sa gabi at may nangyayari sa kanya, hindi mo kayang harapin ito. Gayunman, tutuperin ko ang kahilingan ni Zachary, seryosong sagot ni Benjamin. Medyo nalungkot si Erisa nang marinig ang mga kahilingan ng mga bata. Mabilis siyang nagsalita. Mahal kong mga anak, hindi na kailangan labis kang nag-aalala tungkol sa akin. Buntis lang ako, hindi may sakit. Tatay mo rin kailangan niyang magtrabaho, kaya huwag mong gawing mahirap para sa kanya ang mga bagay-bagay.
Dapat kayong lahat ay umalis, bumaba ka na at kumain ka na ngayon. Lumapit siya kay Benjamin at sinabi, dalhin mo si Itay, nasa ibaba ang mga bata para kumain. Hindi mo na kailangang manatili dito sa tabi ko. Dad, ihatid mo na lang ang mga bata sa ibaba para kumain. Gagawin ko, dito ka na lang sa tabi niya, sabi ni Benjamin kay Darius, na nakaharap sa kanya huli. Ayaw niyang manatili si Darius at panoorin ang drama. Okay, ngumiti si Darius, matapos ipaalala kay Erisa na magpahinga ng maayos, dinala niya ang kanyang mga apo sa ibaba para kumain. Kabanata 1116. Sumama ka sa kanila at kumain. Hindi mo, samahan mo na lang ako, sabi ni Erisa nang makitang tumanggi si Benjamin pumunta sa ibaba. Kasama ko ba siya at mamatay sa gutom? Hinawakan ni Benjamin ang kanyang kumot. Hindi pa ako nagugutom. Nang marinig ni Erisa ang kanyang sagot, nakaramdam ng mainit na pakiramdam sa loob ng ang kanyang puso. Kahit hindi ka nagugutom, kailangan mong kumain. Kapag malamig na ang mga pinggan, kailangang ibalik sila ni William at ng iba pa. Halika at kumain ngayon. Sa sandaling ikaw ay, sige na nga, tulungan mo na lang akong magluto ng pagkain. Medyo matagal pa siyang kasama ni Benjamin. Pakiramdam niya ay tinanggap niya ang mga salita ng mga bata. Natawa si Erisa at tinukso siya. Sinabi ni Zachary na huwag kang pabayaan gilid. Sinusunod mo ba talaga ang mga sinabi niya? Magagawa ko iyan. Umakyat ang mga labi ni Benjamin, ang kanyang hinahaplos ng kamay ang kanyang tiyan. Masakit ka pa rin ba sa tiyan? Umiling siya at sinabing, hindi na. Ay huwag kang masakit ngayon. Pumunta ka na at kumain. Sa wakas ay tumango na rin ang lalaki at lumapit sa kanya mga paa. Magpahinga sandali, babalik ako sa lalong madaling panahon. Napatingin si Erisa kay Benjamin. Nang mapansin na nakatingin pa rin siya sa kanya at hindi pa rin umalis, naramdaman niya ang ilang sandali pagkabalisa. Ano ito? Hinawakan niya ang kanyang mga labi at pinaalalahanan siya, mangyaring manatili ka sa kama at huwag kang maglakad-lakad. Napabuntong hininga si Erisa sa sinabi niya at nagsalita, panahon na para ay proseso ang mga ito. Hindi siya makapagsalita at sumagot, oo, naiintindihan ko. Maaari ka nang umalis ngayon. Hinailan niya ang kumot sa kanyang ulo, at naramdaman niya ang halo ng kahihiyan at pagkabigo. Bakit niya ako tinatrato na parang bata? Ito ay katawa-tawa. Ang kanyang malalim at kaakit-akit na tawa ay tunog mula sa labas ang kumot. Huwag mong takpan ang ulo mo gamit ang kumot. Maaari kang mag-suffocate. Pupunta ako, bumaba muna. Ibinaba niya ang kumot at mabilis na sumulyap. Lumapit siya sa pintuan nang marinig niya ang tunog ng mga yapak na lumayo. Hindi mapigilan ni Erisa na mag-isip kung gamutin ba nila ang parang isang pambansang kayamanan at babantayan siya ng mabuti mula ngayon. Nang makarating na si Benjamin, naglakad na siya papunta sa kusina para inspeksyonin ang oatmeal porridge na niluluto ni William. Sanang malaman niyang hindi pa ito handa, nagtungo siya sa dining room, kung saan kumakain na si Darius at ang mga bata, at sumama sa kanila. Benjamin, dahil sa pagbubuntis ni Isa, kung hindi mo magagawa doon para sa kanya palagi, dapat mong isaalang-alang ang paghahanap ng isang tao na makakatulong sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan at makakatulong sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan at pagbibigay ng suporta kapag nabuntis na ang bata, payo ni Darius, na nais na maghanda ang kanyang anak para sa lahat bago ang lahat. Sige, hahanapin ko si Ethan na makakahanap ng taong makakapag-aral. Alagaan mo si Erisa. Napansin ni Benjamin ang paalala ni Darius. Nang makilala niya ang 6 na bata, kumuha sila ng pagkain at inilagay sa kanilang mga plato. Sige na nga, mag-concentrate ka na lang sa pagkain. Salamat, tatay. Salamat, Mr. Graham. Ngumiti si Darius at napatingin sa kanyang mga apo. Ako, alagaan mo sila alang-alang sa iyo. Tumango si Benjamin at mabilis na tinapos ang kanyang pagkain. Sa pamamagitan ng nang matapos na siyang magluto, natapos na ang pagluluto ng oatmeal porridge. Pagkatapos ay kinuha niya ang oatmeal porridge sa itaas. Erisa, nagulat ako nang makitang mabilis siyang bumalik. Bumalik ka na ba? Mahigit 10 minuto na ang lumipas. Tumingin si Benjamin bago ilagay ang oatmeal porridge sa bedside table. Pagkatapos, siya hinawakan niya ang kanyang kamay para tulungan siyang bumangon. Inilagay niya ang isang unan sa likod ng kanyang likuran, tulungan siyang umupo ng komportable. Napasandal si Erisa sa unan at nakangiti niyang tanong, nag-enjoy ka ba sa pagkain mo? Oo, ginawa ko. Kinuha ni Benjamin ang oatmeal, napatingin siya sa kanya at napansin niyang mainit pa rin ito. Hinawakan niya ito at pinasabog ito upang palamigan ito. Napatingin si Erisa sa oatmeal porridge at nagbuntong hininga,
itinaas niya ang kanyang mga mata at tiningnan siya. Bakit ka nagbuntong hininga? Tanong niya. Napatingin lang siya at nagreklamo, uminom ako ng oatmeal porridge sa lahat ng oras sa ospital. Hindi ko akalain na kakainin ko ulit ito pagkatapos na ma-discharge. Hindi mapigilan ni Benjamin na mapansin na nakakatuwa itong marinig nagrereklamo siya tungkol sa oatmeal porridge. Mahinahon siyang nagsalita, sinusubukang pakalmayan siya. Kumain ka na lang ito sa ngayon. Magluluto ako ng simpleng bagay para sa iyo bukas. Hindi mo na kailangang kumain ka ng oatmeal porridge pagkatapos. Ngumiti si Erisa at tinanggap ang kanyang alok. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at masunuri na kinakagat ang oatmeal porridge matapos niyang iniabot sa kanya ang kutsara. Nagluto ba ito ni William? Iba ang lasa nito. Oo, tumango si Benjamin at idinagdag. Sa palagay ko ay idinagdag niya lemon juice para dito. Nakikita ko, nagulat si Erisa nang marinig iyon at natikman ang bawat kagat ng oatmeal porridge na may magandang ganang kumain. Nakakakain daw siya nang hindi naramdaman nakakaramdam ng ginhawa si Benjamin. Alam niya na kung patuloy siyang nagsusuka, ito ay hindi lamang mahirap para sa kanya, kundi mahirap din para sa kanya na harapin ito nag-iisa. Kumain ka pa, sigaw ni Benjamin habang nakaupo sa tabi niya sa tabi ng kama, matieg ang kutsara pagpapakain Erisa ang oatmeal porridge, scoop sa pamamagitan ng scoop. Kabanata 1117 Gavin, Danny, Zachary, Tim, Jasper, at Jessie natapos ang kanilang pagkain at sinundan si Darius paakyat ng hagdanan. Pagpasok nila sa kwarto ay agad na ang mga bata agad na nag-ikot sa kama. Mommy, gumaling ka na ba? May gusto ka bang kainin, inay? Gagawin ko kunin mo na yan para sa'yo. Inay, lumingon si Benjamin at tumingin sa mga bata, sumigaw, tumahimik ka. Agad na nagpalakpak ang 6 na bata sa kanilang mga kamay na patingin sila kay Benjamin na may malapad at kumikinang na mga mata. Naisip ni Erisa baka madurog ang puso niya sa pagtingin dito. Bakit mo itinaas ang boses mo sa kanila? Tanong niya galit na galit si Benjamin. Sa pag-aaklas ni Benjamin, hinawakan niya ang kanyang mga labi at sumagot siya, sapagkat sila ay gumagawa ng kaguluhan sa sandaling sila ay pumasok. Hindi ko akalain na nag-aaway sila. Erisa napatingin siya sa kanya at pagkatapos ay nagsalita siya ng may pagmamahal sa mga bata. Halika rito, mga kapatid. Maingat na sumilip ang 6 na bata kay Benjamin, pagkatapos ay lumipat sa headboard kung saan sila inaanyayahan ni Erisa. Hinaplos niya ang kanilang mga ulo ng may pagmamahal at nagtanong, have kumain na ba kayong lahat? Tumango ang mga bata. Opo, Mommy, sagot nila mahinahon. Napabuntong hininga siya, natutuwa akong marinig iyon. Mommy, kumain ka na baka magutom ka na. Tumayo si Zachary habang nakatayo sa gilid. Sumunod naman si Gavin at ang iba pa, at naglaan ng puwang para sa baka mapagkain niya si Erisa ng oatmeal. Maya-maya pa ay binati ni Erisa si Darius at inanyayahan siyang umupo ka. Tatay, ngumiti si Darius at iwinagayway ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Huwag mo akong pansinin, tapusin mo na ang oatmeal mo. Sa kabila nito, tiningnan niya ang mukha ni Erisa at tila naaliw siya nang makita niyang may kulay siya sa kanyang mga pisngi. Maya-maya pa, ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagpapakain kay Erisa oatmeal, pero kalahati lang ng mangkok ang nagawa niya bago niya sinabi na busog na siya. Hindi na ako makakain, reklamo niya, nakasimangot na parang hinawakan niya ang kanyang mga labi. Tumigil si Benjamin sa pagpapakain sa kanya matapos siyang magsalita ito. Sinulyapan niya si Jessie at nagtanong, Jessie, gusto mo bang tapusin ang natitira ng oatmeal ni Mommy? Damilat si Jessie, saka tumingin kay Erisa. Hindi ka ba, marami pa ba kayong makukuha pa, Mommy? Hindi, busog na talaga ako, mahinang sagot ni Erisa. Pagkatapos ay hinikayat niya si Jessie na tapusin ang natitirang bahagi ng oatmeal. Salamat, inay. Lumapit si Jessie kay Benjamin para kunin ang mangkok mula sa kanya. Gayunman, inalis niya ang mangkok sa abot nito at sabi niya, sabi ko nga sa kanya, pwede ka nang mag-itbulaga. Bakit mo ginawa salamat sa mommy mo sa halip na sa akin? Napatingin ang dalaga sa gilid na tila seryosong pinag-isipan ang tanong niya, pagkatapos ay ibinalik ang inosenteng tingin nito sa kanya. Kasi yun ang oatmeal ni Mommy. Napabuntong hininga si Benjamin. Darius, na nanonood nito mula sa gilid, hindi rin niya mapigilan ang pagtawa sa kasiyahan. Huwag mong ikat ang lahat ng ito ng sabay-sabay, Benjamin naalala niya habang iniabot niya kay Jessie ang bowl. Hindi mo na kailangang tapusin ito kung ikaw ay puno.
Nagpakawala si Jasper ng isang mapanlinlang na ungol at bamulong, bilang kung si Jessie ay mabusog na. Habang pinupunasan ang mga sulok ng bibig ni Erisa gamit ang isang biglang may naisip si Benjamin. Pinag-aralan niya si Erisa ng mausisa. Karaniwan ay may malaking gana sa pagkain, ngunit ng gabing iyon, halos hindi siya kumakain ng 2 mangkok uminom ng oatmeal bago sabihin na busog na siya. Inisip niya kung hindi pa siya ganap na bawi pa rin niya ang gana sa pagkain. Dahil dito, napagdesisyonan niyang gawing. Gabi-gabi na siyang magmerienda kung sakaling magutom siya. Nawala ang kanyang pag-iisip ng si Jessie, na inalis ko na ang oatmeal nang walang kahirap-hirap, at sinabing, Mr. Graham, natapos ko na ang oatmeal. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang buhok at kinuha ang walang laman na mangkok pagkatapos ay pinunasan niya ang mga sulok ng kanyang bibig gamit ang malinis na napkin. Ipinakita niya sa kanya ang isang kaibig-ibig at mapang-akit ng ngiti sa loob bumalik. Halika, bumaba na tayo. Iminungkahi ni Erisa, itinaas ang kanyang sarili sa kama. Masama ang pakiramdam niya dahil buong araw siyang nakahiga sa kama, dahil dumating siya rito na may balak na makasama si Darius. Gayunman, malumanay ngunit matatag na hinawakan siya ni Benjamin, muli siyang humarap sa mga unan at nagtanong ng mahigpit, bakit ka bumaba? Kasi okay na ako ngayon. Iginiit ni Erisa, siya ay pagod na pagod na pagod na pagod na kahiga sa kama buong araw. Bakit hindi ka nalang matulog sandali, Isa? Maaari mong mamayang gabi ka nalang sa halip na bumalik sa Cebu. Iminungkahi ni Darius, ayaw niyang mawala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-alis mula sa isa lugar sa iba. Napatingin si Erisa kay Benjamin, tahimik na iniwan ang desisyon sa kanya. Pinag-isipan niya ito ng kaunti at pagkatapos niyang pag-isipan baka masakit ang kotse, sabi niya, dito na lang tayo mamayang gabi. Okay, pagsang-ayon niya ng may pag-aalinlangan. Tuwang-tuwa ang mga bata nang marinig ito. Tumingin sila, sabi ni Darius at sinabing, Lolo, ganyan ba? Pwede ba tayong manatili dito mamayang gabi? Siyempre, binigyan sila ni Darius ng isang mapagpakumbabang ngiti, pagkatapos ay lumingon siya at inutusan si William na ihanda ang mga silid tulugan ng mga bata. Kabanata 1118. Gabi-gabi na siyang nag-aabang kay Darius, nakahiga na sa kama si Erisa, pero makalipas ang ilang sandali ay tinawag niya ito ang lalaki sa silid, Benjamin. Napatingin si Benjamin sa direksyon niya. Naiinip ako, pwede ba akong lumabas para sa sariwang hangin? Siya halos hindi na siya makarating sa matandang manok, at gusto niyang tumingin sa paligid at linisin ang kanyang isipan. Saglit na napatingin sa kanya si Benjamin. Tulad ng akala niya ay hindi siya pumayag sa kanyang kahilingan, kinuha niya ang kanyang damit at ginawa lumapit siya sa kama. Hinawakan niya ang damit sa ibabaw ng kanyang katawan, at pagkatapos ay hinawakan niya ito, tumayo siya sa kanyang mga bisig at naglakad palabas ng silid. Hindi makapagsalita si Erisa habang nakahiga siya sa kanyang mga bisig. Sabi niya sa mahinang tono, Hoy, nasa matanda na tayo manor ngayon. Ibaba mo ako. Ang huling bagay na gusto niya ay makita siya ng iba sa loob, nakakahiya ang estadong iyon. Kaya ibinaba niya ang kanyang tingin, nalilito. Hinawakan niya ang lahat ng mga dulo ng kanyang mga tainga at napatingin sa kanya. Ikaw ay hindi ka pani-pani, walang kahihiyan. Nahihiya ka ba dahil ang mahal mong asawa ay dala ka sa kanyang mga bisig? Siya ay gumuhit ng walang pag-aalinlangan na may isang quirk ng kanyang noo. Siya scoffed, pagkatapos ay tumingin ang layo mula sa kanya at tumanggi upang sabihin ng anumang higit pa. Tumango siya at dinala siya pababa ng hagdanan. Sa kasalukuyan, si Darius ay nakikipag-hangout kasama ang mga bata sa ibaba nang makita niya si Benjamin na papalapit sa kanila kasama si Erisa sa kanyang mga bisig. Benjamin, bakit mo pinababa si Isa? Mag-ingat, huwag kang mag-alala. Bulalas ng matanda. Si Erisa ay buntis, na nangangahulugang maaaring siya ay hindi niya kayang uminom ng ilang gamot kung nagkasakit siya. Iyon ang dahilan kung bakit galit na galit si Darius Benjamin. Wala bang common sense ang batang ito? Sa totoo lang, ang anak mo na lang ang nag-aalaga sa kanya, sino ba naman ang hindi makatiis na nakahiga sa kama at humihingi ng sariwang hangin? Itinama ni Benjamin, at itinapon si Erisa sa ilalim ng bus. Napapailing si Erisa. Binigyan niya si Darius ng bahagyang awkward, ngumiti siya habang ipinaliwanag, nahihilo lang ako, iyon lang. Ayos lang ako, tatay. Mas mabuting maging ligtas kaysa paumanhin. Nasa loob ka pa rin ng iyong maagang yugto ng pagbubuntis, na ginagawang mahina ka, sabi ni Darius mahigpit na tinitingnan ang mag-asawa. Tumango si Erisa, alam ko, tatay,
Napabuntong hininga si Benjamin sa kanyang pagpapakita ng pagsunod, na nagudyok sa kanya na ihagis sa kanya ang isang babala sa gilid. Si Darius, din, ay binaril si Benjamin ng isang seryosong tingin. At ano ang nag-iinit ka ba? Wala, napabuntong hininga si Benjamin. Mas mabuti pa siya na hindi nakikipagtalo sa matanda. Maya-maya pa ay dinala niya si Erisa at nagtungo sa hardin, at ang mga bata ay nahulog sa likuran niya. Saan po kayo pupunta, Mommy? Hindi naalis ng mga bata ang kanilang mga mata sa kanilang mga mata nag-aalala si nanay na baka ihatid siya ni Benjamin sa bahay at iwanan sila dito. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, hinawakan ni Erisa ang kanyang leeg tumingin siya sa mga bata at sinabing, magpapahinga lang ako ng sariwang hangin. Nakuha nito sobrang boring sa kwarto. Oh! Ang mga bata ay nagbuntong hininga ng maluwag, pagkatapos ay nagpatuloy ang kanilang malapad na ngiti. Ngumiti rin si Erisa at hinaplos ang braso ni Benjamin. Hayaan mo ako. Tiningnan niya ito at saka naglakad papunta sa bench tumabi sa tabi at ibaba siya. Maya-maya pa ay hinawakan ng mga bata ang ibabaw ng katawan init na init ni Bench para sa kanya. Umupo ka, inay. Dahan-daang hinayla ni Gavin si Erisa sa bagong init na bench. Inabot ni Benjamin ang titiklap sa laylayan ng sa kanyang pag-aaral, ginawang isang pansamantalang damit para sa kanya. Dapat itong gawin ang trick, bulong niya. Habang nakatingin sa kanya si Erisa ay nakaupo sa kanya bench. Nagulat siya nang maramdaman niya ang laylayan ng damit. Hinawakan niya ang kanyang likod. Ngunit ito ay marumi ang iyong Amerikana, protesta niya. Iyon ang para sa mga dry cleaners, walang pag-aalinlangang sagot niya habang umuupo siya sa tabi niya. Nang makita niya ang mga bata na nakapalibot sabi niya sa kanila, maglaro ka na lang sa ibang lugar. Nanginginig ang mga bata. Ngumiti lang si Erisa at hinagod ang kanilang mga pisngi ng may pagmamahal. Sige na, sabi niya sa mahinang tinig. Mabilis na nagpalitan ng tingin ng mga bata pagkatapos ay umalis sila para maglaro ng mag-isa. Samantala, nakaupo sa bench sina Erisa at Benjamin at pinagmasdan niya habang naglalaro ang mga bata. Malamig ka ba? Tanong niya habang inilalapit ang mga lapel sa suot niyang damit para mapanatiling mainit ang kanyang damit. Umiling siya ng nakangiti, hindi naman. Napatingin siya sa kanya ng ilang sandali. Akala niya ang simoy ng hangin unti-unti na siyang nag-aaklas kaya hindi niya ito pinansin sa kanyang kandanggan. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang mga kamay para sa kabutihan sukatin. Natulala si Erisa sa biglaang pagkilos nito. Sinubukan niyang lumayo sa kanya, at naghihilik, ito ay kumuha ng isang maliit na stuffy dito. Talagang makapal ang kanyang Amerikana, total. Kabanata 1119. Huwag kang gumalaw. Mahinang pasaway ni Benjamin, at binalot mahigpit na nakapalibot sa kanya ang Amerikana habang nakahawak sa kanya. Hindi makapagsalita si Erisa, at lumipat ang kanyang tingin sa pag-aaklas ng mga bata ay nababalot siya ng pangangibabaw ni Benjamin presensya. Nang makita ang mga bata na nag-e-enjoy, natuwa rin siya. Nag-iinit ang kanyang mukha ang pansin ni Benjamin. Tiningnan niya ito ng mabuti at hindi niya mapigilan ang pagtingin nito ang layo. Samantala, sina Darius at William, nakaupo sa ilalim ng masayang pinagmasdan ni Erap ang romantikong at nakakainit na eksena sa harap nila. Oo nga pala, mas magaling si Sir Graham, mas mapagmahal sa mga araw na ito. Tignan mo kung gaano niya kamahal si Mrs. Graham. Nang marinig ni Darius ang sinabi ni William, natagpuan ni Darius sa sobrang lakas ng loob at pag-iinit ng ulo. Mahilig pa rin siyang magkunwari sa harap ko. Tingnan, William. Tingnan mo siya. Malamig pa rin ba siya tulad ng dati? Masaya sa sinabi ng kanyang amo, nagpatuloy si William upang panunokso si Benjamin kasama si Darius. Maghanda na tayo ng merienda para kay Isa. Napatingin si Darius sa kanilang direksyon at nag-flash ng isang ngumiti. Pagkatapos ay niyaya niya si William na sumama sa kanya, at walang pag-aalinlangan, sumunod si William. Samando si Erisa sa katawan ni Benjamin, pinagmamasdan naglalaro ang mga bata sa malapit. Isang pakiramdam ng katahimikan ang nahulog siya. Maya-maya pa ay dumating na si Ethan para mag-report sa kanya Benjamin. Nang makarating siya sa hardin, nakita niya ang mag-asawa na nakaupo ng magkasama. Tinatangkilik ang banayad na simoy ng hangin sa gabi. Tumayo si Ethan sa gilid at nag-atubiling mag-abala ang tahimik na sandaling ito. Biglang nakita ni Erisa si Ethan at hinawakan niya ang laylayan ni Benjamin para ipaalala sa kanya, nandito na si Ethan. Napatingin si Benjamin sa direksyon ni Ethan, na nagpapahiwatig ang huli ay lumapit. Napatingin si Erisa sa eksena,
Isang tinggag nang napahiya siya nang makita niya ang sarili na nakabalot sa piyok ni Benjamin yakap. Hayaan mo akong umupo sa tabi mo. Napatingin siya kay Benjamin at iminungkahi. Sa pag-aaklas ng kanyang mga pisngi na namumula sa kanyang mga pisngi, Benjamin mapaglarong panunukso sa kanya, hindi ka ba komportable sa paghawak ko sa iyo? Napatingin sa kanya si Erisa ng patagilid. Paano mo magagawa pinag-uusapan ng maayos ang mga bagay-bagay habang nakahawak ka sa akin? Bilasan mo na ako. Ngumiti si Benjamin, sa kamarahang itinaas siya at tumango siya sa tabi niya. Maingat niyang inayos ang kanyang damit, na lumikha ng isang-isang pansamantalang unan para sa kanya na maupo. Habang papalapit si Ethan ay wala siyang magawa kundi magnakaw ng isang ilang karagdagang sulyap sa maingat na kilos ni Benjamin. Mrs. Graham, bati niya. Binati ni Erisa si Ethan na nakangiti. Ikinagagalak kong makita ka dito. Kumain ka na ba ng hapunan? Kumain na ako, magalang na sagot ni Ethan. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Itinaas ni Benjamin ang kanyang tingin, sinulyapan niya si Ethan, at sinabihan siyang magsalita. Habang nag-uulat si Ethan tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho, naiinip si Erisa, at nananabik na sumama sa mga bata. Gayunman, tulad ng kanyang sinubukan niyang bumangon, may isang taong mahigpit na hinawakan ang kanyang palso, na pumipigil sa kanya mula sa pag-alis. Saan ka pupunta? Napatingin sa kanya si Benjamin, hindi, hayaan mo siyang umalis. Si Erisa, na hindi makapagsalita, ay mahinang bamulong sa sabi ng binata, gusto kong sumama at makasama ang mga bata. Manatili ka rito. Mahigpit na hinawakan ni Benjamin ang kanyang kamay upang hindi siya umalis. Hindi mapigilan ni Ethan na tumawa habang nakasaksi siya ang mapagbigay at mapang-akit na pag-uugali ni Benjamin. Habang nakatingin si Benjamin, mabilis na napatingin si Ethan, pinigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Magpatuloy, sabi ni Benjamin sa malalim na tinig. Habang nag-uulat si Ethan sa pagbibigay ng mensahe sa kanya Benjamin at umiwas sa anumang patagilid na sulyap o pagkagambala, nagbitiw si Erisa, umupo siya sa tabi ni Benjamin, at sa halip ay ibinaling niya ang kanyang pansin sa pagmamasid sa mga bata. Matapos ang ilang sandali, ang lalaki ay nasa tabi, bigla siyang nag-utos kay Ethan, na nagsasabing, at isa pang bagay. Nakikinig ako, Mr. Graham. Nakinig si Ethan, maingat. Kailangan kong magsagawa ka ng pananaliksik tungkol sa mga nanis, lalo na sa mga may karanasan sa pagpapalaki at pag-aalaga ng mga bata. Tingnan, para sa mga taong may magiliw na personalidad at mabuting pagkatao, Benjamin, inutusan niya ang kanyang katulong. Ano ba ang hinahanap mo para sa isang nani? Erisa, napatingin siya sa lalaking nasa tabi niya. Itinaas ni Benjamin ang kanyang kamay at marahang pinisil siya pisngi. Alagaan ko kayo at ang inyong mga anak. Kumunat ang noo ni Erisa. Hindi ba ito masyadong maaga para doon? Hindi pa niya kailangan ng mag-aalaga sa kanya. Ilang buwan pa ang natitira bago ang petsa ng takdang pag-aalaga ng sanggol. Hindi pa masyadong maaga. Maaari tayong maglaan ng oras upang makahanap ng isang tao angkop. Baka hindi na natin mahanap ang tamang tao ngayon. Itinoon ni Benjamin ang kanyang tingin kay Ethan at sabi niya, sige na nga. Maghanap ng isang naaangkop na kandidato at ipakilala sa akin ang impormasyon. Oo, Mr. Graham. Tumango si Ethan, nagpaalam na siya at nagpaalam muna kay Erisa bago siya umalis. Kabanata 1120. Paano mo nalaman ang ideya na makahanap ng isang nani? Nagtataka si Erisa sa dahilan ng biglaang pag-uusap ni Benjamin, paano kala? Marahan niyang hinaplos ang ulo nito at ikinwento kung ano ang sinabi ni Darius, sinabi ko sa kanya habang nag-uusap sila sa hapunan. Ito ay magiging kapaki-pakinabang upang magkaroon ng isang taong mas may karanasan na nag-aalaga sa iyo. Kung maghihintay tayo hanggang sa matapos ang baka mahuli na ang lahat, paliwanag niya. Ngumiti si Erisa, kayo lang naman ang nag-aabang, kinakabahan. Maraming kasambahay sa bahay. Bukod pa rito, kaya kung alagaan ako rin. Kung may makahanap tayo, aalagaan natin sila Gavin at ang iba pang mga bata muna. Sa ganitong paraan, hindi sila mapapabayaan at isipin mo na lang na ang baby lang ang bahala sa amin. Seryoso ang ekspresyon ni Benjamin na parang nakatutok ang mga mata sa anim na bata na hindi kalayuan. Nagulat si Eris sa sabi niya, hindi ko inasahan yun, eh. Akala ko ikaw ay nakalimutan mo na sila. Kumunat ang noo ni Benjamin, at napatingin si Gal sa kanya. Sumagot siya, ganoon ba talaga ako kakilakilabot? Ma'am, ginaya ni Erisa ang tono niya at nagpalabas ng isang coquettish bilang tugon.
Sa mabilis na paggalaw ng kanyang mahabang braso, Benjamin walang kahirap-hirap na hinayla siya sa kanyang yakap, marahang inilagay siya sa kanyang kandanggan. Sabi ko nga sa sarili ko, syempre nag-aalala ako sa mga bata. Isang matamis na damdamin ang napuno ng puso ni Erisa habang hawak niya ito, hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabing, halika na sa mga bata. Hindi na siya nakapag-aksaya ng mahabang panahon sa kanyang mga bata habang siya ay na-hospital. Mabuti na lang at naging maayos ang kanilang pag-uugali at masunurin sa panahon ng kanyang pagkawala. Ilang sandali pa ay nakatingin sa kanya si Benjamin pagdadala sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Erisa ang polo sa kanyang dibdib at sabi niya, bakit mo pa rin ako dinadala? Hayaan mo na lang ako. Gusto kong maglakad sarili ko. Ibinaba ng lalaki ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Kumilos, ipapababa kita mamaya. Hindi nakapagsalita si Erisa. Hindi siya makatulong ngunit nagtataka kung ang lalaking ito ay nagkaroon ng pagkagumon sa paghawak sa kanya. Dinala siya ni Benjamin sa mga bata bago siya ilagay siya pababa. Gavin, Danny, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse, nakita nila ang kanilang presensya at nagtipon sa paligid nila. Sabay silang sumigaw, Mommy! Mainit na niyakap sila ni Erisa, mapaglarong panunukso bawat isa sa kanila ay magkakasunod. Ano ang pinaglalaroan mo kanina? Naglalaro kami ng taguan at paghahanap, inay. Pwede ba akong sumali? Gusto rin ni Erisa na makipaglaro sa kanila. Okay, nagpalakpakan at nagpalakpakan ang mga bata. Bakit ka nakikipaglaro sa mga bata? Nakabawi ka lang at hindi maipapayo na tumakbo ng ganoon. Hinayla ni Benjamin si Erisa ng mas malapit at pinakinis siya, hinalikan siya ng damit at hinalikan siya sa mahinang tinig. Hindi makapagsalita si Erisa. Gusto ko lang makipaglaro sila para sa isang habang. Tiningnan ng 6 na bata ang seryosong tingin ni Benjamin, sa katunayan, inilabas nila ang kanilang mga dila. Sumagot si Zachary, Mr. Graham, kailangan din ni Mommy mag-ehersisyo ng maayos upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Baka masyado nang matindi ang laro mo para sa kanya. Bakit hindi ba ninyo ito pinaglalaroan sa inyong sarili? Ipinahayag ni Benjamin ang kanyang pagkadismaya kay Erisa na nakipaglaro sa mga bata, nag-aalala na baka hindi niya sinasadya bumagsak. Nakasimangot si Zachary bago ngumiti at sabi niya, kung gayon, hindi tayo maglalaro ng pagtatago at paghahanap. Well, paano kung maglaro tayo ng mga cards sa halip? Oliver's ang mga mata ay kumikislap sa likod ng kanyang mga salamin. Pag-iisip ng potensyal para sa isang laro na may ilang friendly na taya. Magandang ideya. Pangalawa si Jesse, at pinalakpakan ang kanyang maliit na mga kamay. Nakakaramdam ng sobrang lakas ng loob ng mga bata, Erisa ngumiti siya at nagmungkahi, maaari tayong maglaro ng mga baraha mamaya kapag nasa loob na tayo ng bahay. Ngunit sa ngayon, maglakad-lakad tayo at mag-enjoy tayo sa hardin. Ang mga bata ay hindi nag-aalinlangan at nag-aalinlangan kasama si Erisa. Nasaksihan ang matatag na ugnayan sa pagitan ni Erisa at nang hindi mapigilan ni Ben na makaramdam ng kalungkutan sa kanyang puso. Tila wala ni isa man sa mga bata ang nagbibigay sa kanya ng maraming pansin. Mag-bundle up, malakas ang hangin. Habang naglalakad ay hinawakan ni Benjamin ang mga kamay ni Erisa magsuot ng damit at nagpatuloy sa pagkantot sa kanya. Parang bata si Erisa na nakasuot ng damit, sobrang laki ng damit habang ang mga damit ay nakabitin ng maluwag sa kanya. Sina Oliver at Jasper ay mapaglarong nagtago sa ilalim ng hinawakan niya ang mga damit ni Erisa, na nag-iinit ng walang pag-aalinlangan. Haha, naging kami na mommy's babies na naman. Natutuwa si Erisa sa kawalang muwang ng mga bata at hinawakan niya ang kanilang mga ulo sa pamamagitan ng mga damit.